Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Bakit ba sa dinami-rami ng babaeng papatulan mo? Bakit ang mama ko pa? Tanong ko noon kay Leo. Malalim siyang napabuntong hininga. Nika, hindi naman pinipili ang pag-ibig. Kusa yung dumarating sa buhay ng tao. Hindi mo rin matuturuan ng puso kung sino ang dapat mong mahalin. Palibhasa, hindi mo pa nasusubukang magmahal, kaya hindi mo ko maiintindihan. Tugon sa akin ni Leo. Aaminin ko, dahil sa mga sinabi ni Leo, para akong natauhan. Alam mo Leo, masyado kang matured mag-isip. Hindi halata sa edad mo. Gusto ko yung pagiging matured mo sa mga bagay-bagay. Sambit ko sa kanya at agad kong iniba ang usapan. Tumawa naman siya. Ingat ka. Baka mahulog ka sa akin. Magiging pangalawang tatay mo pa naman ako. Bigla niyang sabi sa akin. Natigilan naman ako. At ewan ko ba, pero bigla noon bumilis ang tibok ng puso ko. At ilang sandali kaming nagkatitigan na dalawa. Hanggang sa unti-unti siyang lumapit sa akin. Alam mo, mahal ko ang mama mo. Pero aaminin ko, nahuhulog na ako sa'yo. Pag-amin niya sa akin na ikinagulat ko. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin at napapikit ako nang maglapat ang aming mga labi. Hindi ko siya itinulak, hinayaan ko siyang gawin ang gusto niya. Hanggang sa pareho kaming naging mapusok at hinayaan naming manaig ang tawag ng laman. Isang mapagpalang araw po sa iyo, Miss Roxy. Bago ko umpisahan ang kwento ng aking buhay na ibabahagi ko po sa inyo, nais ko po munang magpakilala. Ako nga pala si Nika. Nangyari itong karanasang ibabahagi ko noong 21 years old pa lamang ako. Masasabi kong ang karanasan na yon ang biggest turn ng buhay ko. Kasi hindi ko naman talaga ine-expect na mangyayari yun sa akin. Lumaki akong kasama lang ang mama ko. Maaga kasing kinuha sa amin si Papa. Sa totoo lang, masaya kami, Miss Roxy. Simple lang ang buhay namin pero kontento na kami doon. Mama was my best friend, my protector at para ko na rin siyang kakampi sa lahat ng bagay. Pero dumating yung araw na parang nag-iba ang ihip ng hangin. Iyon ay nang makilala ni Mama si Leo. Si Leo na halos kaedad ko lang nung mga panahon na yon. Matanda lang sa akin ng ilang taon. Parang kung titignan mo silang dalawa, iisipin ng mga tao na mag-ina sila at hindi magkasintahan. Si Leo yung tipo ng lalaki na medyo maamo ang mukha at tahimik. Nung unang ipakilala siya sa akin ni Mama, hindi ako nagsalita. Literal na wala akong imik, Miss Roxy. Nakatayo lang ako at nag-smile ng sobrang pilit. Pero sa loob ko, gusto ko nang magwala at magalit. Pero hindi ko magawa para kay Mama. Anak, si Leo, magiging kasama muna natin dito sa bahay. Sabi ni Mama noon at kita ko ang excitement at tuwa sa kanyang mga mata. Gusto ko noong sigawan si Mama at sabihin na ayaw ko kay Leo. Na hindi ako masaya sa relasyon nila, lalo na at halos kaedaran ko lang ang kinuha niya. Pero hindi ko magawa dahil kitang-kita ko kung gaano siya kasaya. Sa halip na kumprontahin ko noon si Mama, si Leo ang binalingan ko. Noong mga unang linggo niya sa bahay, hindi ko siya pinapansin. Kapag sabay kaming nasa hapagkainan, hindi ko siya tinitignan. Pinadama ko kay Leo na ayaw ko sa kanya, Miss Roxy. At sa tuwing makikita ko si Mama na nakangiti kay Leo, nasasaktan ako sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Simula nang dumating kasi si Leo sa buhay namin ni Mama, pakiramdam ko may kahati na ako sa atensyon niya. Hindi niyo naman ako masisisi, hindi po ba? Matagal-tagal din na kami lang ni Mama ang magkasama at bigla na lang may e-eksena. Minsan, naabutan ko silang dalawa sa sala. Magkatabi at nagkukwentuhan ng masaya. Nang nakita ko ni Mama ay ngumiti siya. Nika, halika dito. Usap tayo. Tawag niya sa akin.
Pero umiling lang ako at dumiretso sa kwarto. Alam ko na ramdam ni Mama na iniiwasan ko siya sa tuwing kasama niya si Leo. Pero ewan ko ba kung bakit parang ang manhid ni Mama. Ni hindi man lamang niya ako kinakausap na kaming dalawa lang. Siguro, iniisip niya na kailangan ko lang ng oras para iproseso ang mga nangyayari. Simula noon, palagi ko na talagang sinusungitan si Leo. O minsan, deadma lang talaga ako sa kanya kahit sinusubukan niya pa akong kausapin. At sa isip ko noon, convinced ako. Niloloko niya si Mama at ginagamit lang niya ito. Naisip ko pa noon na siguro ay trip niya lang si Mama. Siguro bored o di kaya gusto lang niya ng sugar mommy. At sa sobrang tutol ko sa relasyon nilang dalawa, nakaisip ako ng masamang plano. Iyon, Miss Roxy, ay ang akitin ko si Leo. Sa isip ko noon, kung papatulan niya ako, pruweba yon na hindi niya mahal si Mama. At kapag nangyari yon, masasabi ko kay Mama ang totoo. At siguradong hihiwalayan niya si Leo. At yon ang goal ko. Noong una, ipinakita ko sa kanya na sinusubukan ko siyang kausapin. Hanggang sa unti-unti ko nang inuumpisahan ang aking plano. Sa tuwing kinakausap niya ako ay agad ko siyang sinasagot. Naging malambing din ako sa kanya. At ipinakita ko na unti-unti ay natatanggap ko na siya. Pero ang totoo, kapag hindi siya nakatingin ay napapairap ako, Miss Roxy. Napansin ko na nagulat siya sa bigla kong pagbabago ng pakikitwungo sa kanya. At napansin ko noon sa kanya na hirap siyang tumingin sa mga mata ko. Ramdam ko rin ang pagrespeto niya sa akin. Doon ko unang nakita na masyado ko pala siyang hinusgahan. Pero kahit ganon, buo pa rin ang tiwala ko na one day, bibigay rin siya at lalabas din ang tunay niyang kulay. Isang gabi, nagluto si Mama ng paborito kong sinigang. Yon ang unang beses na sabay-sabay kaming kumain. Tawang-tawa si Mama sa mga jokes ni Leo at syempre, gaya ng plano ko, nakitawa na rin ako at nakisabay sa vibes nilang dalawa. Agad kong napansin na natuwa si Mama. Salamat, Nika. Binigyan mo ng chance si Leo. I'm really happy, anak. Sabi niya habang naguhugas kami ng pinggan. Kita ko na sobrang saya niya, Miss Roxy. At syempre, may part sa puso ko na nagigilty. Kasi alam ko na hindi ko lang niloloko si Leo. Niloloko ko rin ang aking ina. At hindi ko alam kung kaya ko bang ituloy yung plano ko nang hindi ako nasasaktan. Pero sa isip ko noon, goal is goal. Sa mga sumunod na linggo, naging mas madalas ang interaction namin ni Leo. Minsan, siya pa mismo ang nag-initiate ng conversation. Simple lang pero habang tumatagal, nagiging mas personal ang usapan namin. Isang araw, nadatnan ko siyang nag-aayos ng sirang cabinet sa kwarto ni Mama. Nagtanong ako kung marunong talaga siya. At nagulat ako nang malaman kong carpentry ang part-time work niya noon. At halos mag-isa niyang ginawa ang mga gamit sa bahay bago niya nakilala si Mama. Nakaramdam ako ng konsensya, pero agad kong inalis yon sa aking isipan. Nakita ko rin naman kung paano siya tumingin sa aking ina. Hindi yung tingin na panandalian lang. Hindi yung tingin na parang trip o fling lang. Iba yung tingin niya. Kita ko ang pagmamahal niya sa mga tingin niya. Doon ko na pagtanto na mali pala ako ng panghuhusga sa kanya. Pero honestly, ayokong aminin noon sa sarili ko na mali ako. Hanggang lumipas pa ang mga araw. Naging komportable na ako sa kanya, Miss Roxy. At para bang nagugustuhan ko na siya. At yon ang naging malaking problema ko noon. Dahil na-inlove ako sa boyfriend ng aking ina. Isang hapon, nagkukwentuhan kami ni Leo sa sala habang wala pa siya. Tinatanong niya ako tungkol sa childhood ko. Napag-usapan namin ang mga bagay na hindi ko rin naman naikukwento kahit kanino. At napansin ko kung gaano siya ka-good listener. Alam mo, Nika, sobrang mahal ko ang mama mo.
Hindi ko siya lulukuhin. Hindi ko kayang saktan ng taong nagtiwala sa akin. Bigla niyang sabi sa akin. Natahimik ako noon kasi hindi ko naman ine-expect na sasabihin niya yun sa akin. At ramdam ko naman na nagsasabi siya ng totoo. Kita ko sa mga mata niya na sincere ang pagmamahal niya sa mama ko. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na nawala sa utak ko yung sinabi ni Leo. Parang paulit-ulit siyang umaalingaw-ngaw sa isip ko. At habang lumilipas pa ang mga araw, mas lalo akong nagiging aware sa mga kilos niya. Kung paano siya tumingin, kung paano siya kumikilos sa bahay, at kung paano siya magsalita. Lalo na kung paano niya ako tratuhin. May isang umaga, nagising ako na wala na si mama sa bahay dahil maaga siyang pumasok sa trabaho. Si Leo lang ang naroon at busy sa paglilinis ng sala. Naka-t-shirt lang siya at medyo pawis na dahil inilipat niya yung malaking sopa para mapunasan ng ilalim. "Oh, ang aga mo yatang naglinis, anong nakain mo?" Tanong ko habang nakatayo sa hagdan. Napatingin siya sa akin at ngumiti. "Para may magawa naman ako bago ka magising. Tsaka, wala naman akong trabaho ngayon. Kaya nagpursige akong ayusin to. Matagal na rin yatang hindi nalilinis ng maayos yung ilalim nito." Sagot niya sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero nag-offer ako na tulungan siya. "O sige na, ako na dyan sa pagpupunas." Sabi ko. Hindi ako sanay na tumutulong sa mga ganoong bagay. Kasi usually, si mama ang nag-aasikaso nun. Pero that day, parang gusto ko lang maging parte ng ginagawa niya. "Sigurado ka?" Tanong pa niya. "Oo naman," sagot ko ng casual. Pero sa loob ko ay kinakabahan ako. Habang sabay kaming naglilinis, nagkwentuhan kami ng kung ano-ano. Mga simpleng bagay, minsan corny jokes. At habang pinupunasan ko yung sofa, napatingin ako sa kanya. Ramdam ko na bumibilis ang tibok ng puso ko tuwing magtatama ang aming mga mata. May isang pangyayari na hindi namin inaasahan. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang araw na kailangang umuwi ni mama sa probinsya. May inayos siyang importanteng papeles tungkol sa kanilang lupa. Hindi ako nakasama dahil may midterm exam ako noon. Si Leo naman ay may trabaho rin kailangang tapusin. Kaya ayun, kami lang dalawa ang naiwan sa bahay. Sa totoo lang, noong umalis si mama ay hindi ako sanay. Hinahanap-hanap ko siya. Pero palaging nasa tabi ko si Leo. Pagkatapos ng midterm ko, pagod na pagod ako at gusto ko lang humiga. Pero pagdating ko sa bahay, tahimik ang lahat. Nakabukas ang ilaw sa sala at doon ko nakita si Leo. Nakaupo, nakatungo at parang malalim ang iniisip. Akala ko ay hindi niya ako mapapansin. Pero paglapit ko palang sa hagdan, tinawag niya ako. "Nika," tawag niya sa akin. Napatingin ako sa kanya at syempre, nagulat ako dahil seryoso ang boses niya. Kita ko na para bang may mahalaga siyang sasabihin. Kaya lumapit ako sa kanya. "Ano yon?" Tanong ko at medyo kinakabahan pa ako noon. Tumingala siya at tumingin ng diretso sa mga mata ko. Doon ko nakita kung gaano siya ka-confused. At nagulat ako sa sunod niyang sinabi. "Nika, nauhulog na ako sa'yo." Wika niya sa akin. At pakiramdam ko, literal na huminto ang mundo ko, Miss Roxy. Hindi ako agad nakapagsalita. Para akong natuod sa kinatatayuan ko. Hindi ko gustong saktan ng mama mo. Hindi ko gustong lokohin siya. Tuloy niya sa mahinang boses. Pero minamahal na kita. Pag-amin niya. Napalunok ako at ilang segundo bago ako nakapagsalita. Kita ko sa mga mata niya na naguguluhan siya sa sarili. At sa pagkakataong yon, hindi ko alam kung ano ang tama o ang mali, Miss Roxy. Hindi ako sumagot agad. Sa halip ay lumapit ako sa kanya at niyakap ko pa siya. "Leo," mahina akong sabi. "Didistansya na lang ako sa'yo." Malungkot kong sabi.
Kita ko na nanlaki ang mga mata niya. Ano? Gulantang niyang tanong. Huminga ako ng malalim dahil alam kong iyon na ang oras para aminin ko ang katotohanan kahit masakit. Inumpisahan ko to. Sabi ko, pinlano ko to para mapalapit sa'yo. Gusto kong mahulog ka sa akin para mahuli kita at masabi ko kay mama na hindi ka loyal sa kanya. Pag-amin ko, ramdam ko kung paano siya napahinto. Kita ko na naguguluhan siya. At doon ay unti-unti akong napaiyak. Pero mali ako. Mali ako kasi habang ginagawa ko yun, habang nagpapanggap ako, nahulog na rin ako sa'yo. Dagdag ko pa. Tinitigan niya ako at hinaplos ang aking muka. Nika, malambing niyang sabi. At doon, lahat ng emosyon at nararamdaman ko para sa kanya na matagal ko nang itinatago ay kumawala, Miss Roxy. Unti-unting lumapit siya sa akin. Nagdikit ang aming mga labi. Hindi marahas at hindi biglaan. Hanggang sa hindi na namin napigilan ang bugso ng damdamin nung gabing yon. At masasabi kong iyon ang gabing hindi ko makakalimutan. Hindi lang dahil sa nangyari, kundi dahil iyon ang unang beses na pinagtaksilan ko ang sarili kong ina. Pagkatapos naming pagbigyan ng init ng aming mga katawan, magkayakap kaming nag-usap. At ramdam ko ang guilt sa puso ko. Leo, mahal ko si mama. At alam kong mahal mo rin siya. Mali yung ginawa natin. Bulong ko sa kanya. Hindi siya sumagot pero alam ko na pareho lang kami ng nararamdaman. Kinabukasan ay nagkailangan kami ni Leo. Hindi dahil sa nangyari, kundi dahil pareho naming iniisip si mama. At kung paano namin pipigilan ang aming nararamdaman para sa isa't isa. Hanggang sa tuluyan na kaming nadarang sa apoy at nagpatalo kami sa tukso, Miss Roxy. Matapos ang pangyayaring yon, nag-usap kami ni Leo. At kahit alam naming mali at maaaring masaktan si mama, hinayaan namin na manaig ang aming maling damdamin. Doon na kami nagsimulang magkita ng patago. Sa tuwing papasok siya sa trabaho at ako naman ay sa eskwelahan, nagkikita kami ng palihim. Leo, nakapikit kong sabi habang dinadama ang mainit niyang labi sa akin. Habang ang mga kamay niya naman ay hindi malaman kung saan dadapo. Mabilis ang aming mga galaw at para bang hinahabol namin ang oras. Hanggang sa maabot namin ang hinahangad ng aming mga katawan. Pagkatapos noon ay naunang lumabas ng hotel si Leo. At makalipas lamang ang ilang minuto, ako naman ang lumabas. Doble ingat ang ginawa namin noon para walang makakita sa amin. At hindi mabuko ang lihim naming relasyon. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan, nagsimula akong makaramdam ng mga pagbabago sa katawan ko. Madalas akong nahihilo at minsan para akong walang ganang kumain. Akala ko stress lang ako dahil sa school at sa lahat ng problema sa isip ko. Pero isang umaga, sobrang nahilo ako kaya hindi ako nakapasok sa klase. Nagdesisyon akong bumili ng pregnancy test. Nang bumalik ako sa bahay, nanginginig pa yung mga kamay ko habang hawak ko yun. At nang makita ko ang resulta, 2 guhit. Ibig sabihin ay positive. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, Miss Roxy. Pero ang unang pumasok sa isipan ko ay kailangan kong sabihin kay Leo ang bagay na yon. Kinagabihan, nag-usap kami sa sala. Nakatayo ako habang siya ay nakaupo. Halatang kinakabahan din. Leo, buntis ako. At ikaw ang ama. Direkta kong sabi. Nakita ko kung paano siya natigilan. Parang natulala siya at ilang sandali bago siya nakapagsalita. Talaga? Mahina niyang tanong. Tumango ako pero bago pa siya makasagot, narinig ko si mama. Narinig ko yun. Garalgal na wika niya. Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ko ang boses niya.
Nakatayo siya sa may pintuan. Hindi ko alam kung gaano siya katagal doon, Miss Roxy. Hindi ko alam kung narinig ba niya ang buong simula ng usapan namin o yung huling parte lang. Kitang-kita ko sa mukha niya ang sakit at galit. Ganito niyo ba suklian ang pagmamahal ko sa inyo? Nanginginig ang boses ni Mama habang sinasabi yun. Sorry, Mama. Yun lang ang nasabi ko. Lumapit si Leo at pumunta sa harap ni Mama. Ako ang may kasalanan. Pareho kayong may kasalanan. Singit ni Mama at tuloy-tuloy na bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya ako sinigawan at sinaktan, Miss Roxy. Akala ko noon ay sasampalin niya ako o hindi kaya ay sasabunutan. Pero tumingin siya sa tiyan ko. Gusto kitang bugbugin, Nika. Pero hindi ko magawang saktan ka. Kasi anak kita at apo ko pa rin yung dinadala mo. Gigil na wika niya. Napaupo siya sa sofa at matagal na hindi nagsalita. Kami naman ni Leo ay parang mga estatwa lang na nakatayo. Wala kaming lakas na loob na lapitan siya. Ilang minuto pa ay nagsalita siya ulit. Kung mahal niyo ang isa't isa, lumayo kayo. Hindi naman pwedeng makita ko kayo araw-araw dito. Baka hindi ako makapagpigil. Sabi ni Mama at sinusubukan niyang maging kalmado. At doon ay tuluyan akong napaiyak. Mama, sorry talaga. Sabi ko sabay yakap sa kanya. Pero kahit umiiyak siya, hinahaplos niya pa rin ang buhok ko. Anak pa rin kita, Nika. Kahit sinaktan mo ko. Umiiyak niyang sabi. Doon ko napagtanto, Miss Roxy, na tama nga sila. Walang ina na kayang tiisin ang kanilang anak. Kinabukasan, nag-impake kami ni Leo ng mga gamit namin. Si Mama naman ay nasa kwarto niya. Hindi na siya lumabas pa. Hindi ko alam kung ayaw niya akong makitang umalis o ayaw niyang makita kami ni Leo. Pero bago ako lumabas ng bahay, ay nagdesisyon akong pumasok sa kwarto niya. Nasa kama siya at nakatalikod. Ma, mahina akong tawag. Hindi siya sumagot pero humarap siya sa akin. Kita ko noon na namaga ang mga mata niya sa kakaiyak. Nilapitan ko siya at niyakap. Mahalin mo ang anak mo, Nika. At alagaan mo ang sarili mo. Sabi niya sa mahinang boses. Lumipas ang mga buwan. Walang araw na hindi ko inisip si Mama. Nagsama kami ni Leo sa isang maliit na apartment. Unti-unti kaming bumuo ng pamilya. Bumili ng mga gamit at nagtrabaho si Leo ng mas doble. Ako naman ay nag-stop muna sa school dahil sa pagbubuntis. Ilang buwan bago ako manganak noon, nakatanggap ako ng tawag kay Mama. Pero mahina ang boses niya. Nika, anak. Sabi niya sa kabilang linya. Agad akong kinabahan, Miss Roxy. Ma? Ano yun? Bakit parang ang tamlay mo? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Tumahimik siya sandali bago nagsalita. Patawarin mo ako, Nika. Pero matagal ko nang alam to. Hindi ko lang alam kung paano sasabihin sa'yo. Doon ko nalaman na matagal na palang may cancer si Mama. At hindi niya sinabi sa akin dahil ayaw niya akong mag-alala pa. Agad akong umuwi noon sa kanya. Kahit malaki na ang tiyan ko. Pagdating namin sa ospital, nakita ko si Mama sa kama. Payat na payat, Miss Roxy. Niyakap niya ako. Mahina man pero puno ng pagmamahal. Ma, sorry. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Anak, pinatawad ko na kayo. Matagal na. Mahina niyang sabi. Doon bumuhos ang luha ko. At sa mga huling linggo ng buhay niya, palagi namin siyang binibisita. Hanggang sa tuluyan na siyang nagpaalam sa akin, Miss Roxy. Pagkatapos noon, nanganak ako ng isang batang lalaki. At doon ko naramdaman ang kakaibang pagmamahal. Makalipas ang ilang taon, nagkaanak ulit kami ni Leo. Isang batang babae naman. At ngayon, masaya na po kami. At kahit minsan na parang gusto kong bumalik sa nakaraan at baguhin ang mga maling desisyon ko, alam ko rin na kung hindi nangyari yun,
Hindi ako magkakaroon ng dalawang munting anghel sa buhay ko. At kaya siguro hinayaan ni Mama na maging kaagapay ko sa buhay si Leo. At sana kahit saan man siya naroon, alam niyang mahal ko siya. At ipinapangako ko sa sarili ko na ituturo ko sa mga anak ko ang kabutihan ng lola nila. Ganyan po nagtapos ang yugto ng napakasakit pero napakahalagang parte ng buhay ko. At kung may natutunan man ako sa lahat ng yun, Miss Roxy, siguro iyon ay ang may mga desisyon tayong mali. May mga taong nasasaktan pero may mga pagkakataon pa rin tayong magbago para matuto at para itama ang ating pagkakamali. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. More power po sa inyong channel, Miss Roxy, and more blessings to everyone.